Pablo sa mga taga Colosas. Tatandaan natin, meron pong dalawang problemang pumasok sa iglesia ng Colosas. At ang unang grupo ng mga tao pumasok po sa loob ng iglesia ay ang mga Gnostics. At kung isusulman natin po yung kanilang doktrina, no? May kinalaman sa dualism, may kinalaman sa pag-deny nila na ang Diyos ay nagkatawang tao, no? At kanilang pangunahing aral ay power is salvation, sapagkat pinangaral nila sa mga tao na sila lamang ang binigyan ng special revelation ng Diyos para matutunan ng tao ang kaligtasan. At yun ay may kinalaman sa knowledge. Ano? Actually, yung power is salvation ay yung may kinalaman sa knowledge. Knowledge is power and knowledge is salvation. Yun po yung tinuturo ng mga Gnostics. Sa kabilang banda, pinasok rin po ang iglesia lokal ng Colosas ng mga grupo ng mga Hudyo na tinatawag na mga Judaizers, no, yung mga Hellenists. Ito po mga Hudyong ito na nagkaroon na ng kulturang Grego. Sa kanilang mga katuruan ay nabago rin po ang katuruan nila mula doon sa original na aral ng Diyos tungkol sa kaligtasan. Nagkaroon po sila ng panibagong aral o sistema kung paano ang tao ay maliligtas. At yun po ay word system for salvation, na itinuturo nila para maligtas ka, pagtrabahuhan mo ang iyong kaligtasan. Ang mga Gnostics naman, itinuturo naman, kung hindi mo matutuklasan ang karunungan na nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan, hindi ka maliligtas. So, dalawang doktrina po ito. Dalawang doktrina na pumasok sa loob ng iglesia ng Panginoon na mga doktrinang salunga sa katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. At noong nakaraang linggo, tinalakay nga natin ang tungkol sa mga Gnostics, at sa pagkakataong naman ito ay tatalakayin naman natin ang tungkol sa mga Judaizers. So sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas, yung dalawang ito ay binigyan niya ng pansin, ano? At sapagkat ito po yung nagiging problema ng mga taga-Colosas. So noong nakaraang linggo, nakita natin kung paano ipinakita ni Apostol Pablo na mali yung katuruan ng mga Gnostics at dapat natanggapin natin yung mga katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon naman po, matutunghayan natin sa ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral ng banal na salita ay basahin natin doon sa Colosas chapter 2 verse 16. Ganito po ang ating mababasa. Ayon po sa Colosas chapter 2 verse 16, ang sabi po ni Apostol Pablo, "Let no one therefore judge you in meat or in drink or in respect to a feast day or a new moon or a Sabbath day." So sa Tagalog po, kung ating pong babasahin ang banal na salita, ang sabi po ng banal na salita ayon po sa kay Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Colosas sa kapitulo 2, at ang talata pong ating babasahin ay nasa 16. Ang sabi po ni Apostol Pablo, "Sino man nga," at sinabing sino man, kahit sino, okay? "Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat." Ito po mga tinutukoy ni Apostol Pablo ito ay may kinalaman sa mga seremonya na ginagawa ng mga Hudyo, na kung ito'y gagawin nila, naniniwala sila na kapag ginawa nila ang mga bagay na ito, sila po ay maliligtas. Yung po mga tinutukoy ng Apostol Pablo, yung meat and drinks, ito po yung mga daily ceremonies na ginagawa ng mga Hudyo. Yung po tinutukoy ni Apostol Pablo, Sabbath,
No? Ito po ay yung mga weekly ceremonies. Kagaya po nung magbibilang ka ng mga araw. Unang araw, pangalawang araw, pangatlong araw, pang-apat na araw, pang-limang araw, pang-anim na araw na ikaw ay gagawa. At pagkatapos, pitong araw, ikaw ay magpapahinga na tinatawag na Sabat. Kasi po yung salita pong Sabat ay rest. So ito po isang seremonya na ginagawa ng mga Hudyo tuwing ito po yung mga weekly ceremonies na ginagawa ng mga Hudyo. Meron rin binanggit si Apostol Pablo tungkol sa new moons. No, alam naman natin yung bagong buwan, dumarating yan tuwing once a month. No? At yan po yung may kinalaman sa mga monthly ceremonies na ginagawa ng mga Hudyo.